Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum EPP AFA Quarter 2 Week 1. Ang ating paksa ay kahulugan ng animal production at mga sangay nito, kahalagahan at kabutihang dulot sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na pamamaraan. Bilang paghahanda, panimula at pagbibigay diin sa nilalaman ng buong unit o markahan, ang pag-aalaga ng hayop ay makatutulong sa kabuhayan ng isang mag-anak. Hindi lamang ito isang hanap buhay, kundi maaari rin itong gawing libangan na magbibigay kasiyahan sa bawat tao. May alaga ba kayong hayop sa bahay? Bakit nais niyong mag-alaga ng hayop tulad ng aso? Ano-ano ba ang kapakinabangan maaaring makuha ng tao sa pag-aalaga ng mga hayop? Ang mga kaalaman, kaisipan, kasanayan at saloobin na matutuhan sa unit ay papatnubay sa iyo upang maunawaan ang kahulugan ng pagpaparami ng alagang hayop o animal production na maaaring makatulong sa pamumuhay at pag-unlad ng kabuhayan. Gayon din ang kahalagahan at kabutihang dulot sa pag-aalaga ng poultry, animals at livestock sa natural na pamamaraan. Panuto, pansinin ang mga larawan ng mga hayop. Pangkatin sa dalawa ang mga nasabing hayop bilang poultry animal o livestock animal. Isulat ang iyong mga sagot sa talahanayan. Narito ang mga hayop: pugo, manok, pato, baboy, baka, at kambing. Atin na itong sagutan. Para sa poultry animals, pugo, manok, pato, at sa livestock animals naman ay baboy, baka, at kambing. Upang magkaroon ng masusing pangunawa sa pag-aaral ng paksa, ang mga sumusunod na mga salita ay ating bigyang pansin. Pagtapatin ang mga salita sa hanay A sa kanilang mga kahulugan sa hanay B sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga letra. Para sa hanay A, poultry animals, livestock animals, pinagkukunan at kahalagahan. Sa hanay B naman, A, pinagmumulan ng isang produkto o bagay na maaaring pakinabangan. B, mga hayop na may pakpak, dalawa ang paa, at nangingitlog. C, importansyang nakukuha sa isang bagay o gawain. At D, mga uri ng hayop na may apat na nanganganak ng buhay. Narito ang mga tamang kasagutan. Sa unang bilang B, pangalawa D, pangatlo A, at pang-apat ay C. Kaugnay na paksa bilang isa, natatalakay ang kahulugan ng animal production at mga sangay nito. Pagmasdan ang larawan. Ano ang mga ito? Ito ay mga poultry animals. Sa sumunod na larawan, ito ay mga livestock animals.
Ilarawan ang pisikal na anyo ng mga poultry animals. Ilarawan ang pisikal na anyo ng mga livestock animals. Ano ang kahulugan ng animal production? Marami sa atin ang kinagigiliwan ang pag-aalaga ng hayop bilang pet o pansariling alaga, tulad ng pag-aalaga ng aso, pusa, kuneho, kalapati at marami pang iba. Ngunit maliban dito, ang pagpaparami ng alagang hayop o animal production ay may maraming kapakinabangan ang maibibigay para sa sarili, pamilya at pamayanan. Tulad ng pagkahalaman, isang gawaing kapaki-pakinabang din ang pag-aalaga ng hayop. Isa itong gawain na dapat pag-aralan sapagkat may malaking tulong ito sa kabuhayan. Ang animal production ay nahahati sa dalawang sangay. Ito ang poultry animals at livestock animals. Ang pagpaparami ng pugo, manok, pato, itik o bibe, pabo at gansa ay ilan lamang sa mga halimbawa ng poultry animals. Ang poultry animals ay ang mga hayop na may pakpak, dalawang paa at nangingitlog. Ang mga ito ay maaaring magbigay ng itlog at karne na maaaring ipagbili. Samantalang, ang livestock animals ay ang pagpaparami ng baboy, swine, small ruminant tulad ng kambing at large ruminant tulad ng baka. Sa pag-aalaga ng livestock animals, maaaring ipagbili ito ng buhay at maaari ring ipagbili ng per kilo. Para sa ikalawang araw, isulat ang salitang tama kung wasto ang sinasaad ng bawat item at mali naman kung hindi. Ang manok at pato ay mga halimbawa ng poultry animals. Mahuhusay, ito ay tama. Ang animal production ay may dalawang sangay. Ito ang poultry animals at livestock animals. Ito ay tama. Ang livestock animals ay mga hayop na may pakpak, dalawang paa at nangingitlog. Mahusay, ito ay mali. Pang-apat, ang kambing ay halimbawa ng small ruminant animals. Tama, ito ay tama. Ang livestock animals ay nagbibigay ng karne. Ito ay tama. Kompletuhin ang concept map. Animal production. Narito ang maaaring maging kasagutan. Sa animal production, ito ay nahati sa dalawa, ang poultry animals at livestock animals. Ang mga halimbawa ng poultry animals ay pugo, duck o bibe, at pabo. Para naman sa livestock animals, ito ay nahati sa small ruminant at large ruminant. Para sa small ruminant, baboy at kambing. Sa large ruminant naman, ang halimbawa ay baka. Para sa ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang dalawa ang kahalagahan at kabutihang dulot sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na pamamaraan. Sa inyong sariling pangunawa, nakapagbibigay ba ng kabutihan ang pag-aalaga ng mga hayop tulad ng mga poultry animals?
Sa araw na ito, ating tatalakayin kung ano-ano ang kahalagahan at kabutihang dulot ng pag-aalaga ng mga poultry animals. Ano-ano ang kahalagahan at kabutihang dulot ng pag-aalaga ng mga poultry animals? Narito ang mga kahalagahan at kabutihang dulot ng pag-aalaga ng poultry animals at livestock animals sa natural na pamamaraan. Ang pag-aalaga ng hayop tulad ng poultry at livestock animals ay kapaki-pakinabang na gawain. Narito ang mga kahalagahang dulot ng pag-aalaga ng mga hayop. Nakapagbibigay ng karagdagang kita. Malaki ang maitutulong nito sa budget ng isang mag-anak sapagkat maraming produkto ang nagmumula sa pag-aalaga ng hayop na maaaring ipagbili at pagkakitaan. Nagbibigay hanap buhay sa mamamayan at pamayanan. Napagkukunan ng pagkain at iba pang produkto tulad ng karne at itlog. Maging ang balat o balahibo ng hayop ay maaaring gawing iba't ibang kagamitan para sa tahanan. Narito ang mga kabutihang dulot ng pag-aalaga ng poultry animals sa mga tao. Nakapaghuhubog ng kagandahang asal gaya ng kasipagan, masigasig, at pagkamalikhain. Nagsisilbi bilang libangan. Ito ay isang kawili-wiling gawain para sa lahat. Ang pag-aalaga ng poultry animals at livestock animals ay may mabuting dulot sa ating kapaligiran o kalikasan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mapagkukunan ng natural na pataba na mabuti namang sa ating mga halaman. Iguhit ang puso kung ang pangungusap ay nagsasaad ng kahalagahan ng pag-aalaga ng hayop at bilog naman kung nagsasaad ng kabutihang dulot. Nagbibigay ng itlog at karne ang mga poultry animals. Ang pag-aalaga ng poultry animals ay nakakalibang na gawain. Maituturing na isang marangal na hanapbuhay ang pag-aalaga ng mga hayop. Nagbibigay ng dagdag na kita para sa mag-anak ang pag-aalaga ng mga poultry animals. Nalilinang ang kasipagan at pagkamalikhain sa taong nag-aalaga ng mga poultry animals. Narito ang mga tamang kasagutan. Igugrupo ang klase na may 4 hanggang 5 miyembro bawat grupo. Magtala o magsulat ng 5 kabutihang dulot ng animal production. Gawain bilang 3, kaya mo yan. Pagsulat ng maikling sanaysay. Kung ikaw ay nagbabalak na mag-alaga at magparami ng mga alagang hayop, ano-anong katangian ang dapat mong taglayin? Bakit dapat mong taglayin ang mga katangiang inilahad mo? Narito ang gabay sa pagsulat. Antas nilalaman, pagkamalikhain, estilo ng pagsulat, at tema. Para sa ika-4 na araw. Ano ang kahulugan ng animal production? Ang animal production ay ang pag-aalaga at pagpaparami ng mga hayop upang magbigay ng pagkain, kita
at kabuhayan. Ano-ano ang sangay ng animal production? Ang dalawang sangay ng animal production ay poultry animals at livestock animals. Ano-ano ang mga kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop para sa sarili, pamilya, pamayanan, at kalikasan? Ang pag-aalaga ng hayop ay nakapagbibigay ng pagkain at kita, nakapagbibigay hanapbuhay sa pamayanan, at nakatutulong sa kalikasan sa pamamagitan ng natural na pataba. Paano makakatulong ang pagkakaroon ng kaalaman sa animal production upang magkaroon ng disenteng hanapbuhay ang bawat Pilipino at nang mapaunlad ang kalagayang pang-ekonomiya ng bansa? Ang kaalaman sa animal production ay makatutulong sa pagkakaroon ng hanapbuhay, dagdag na kita at pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Para sa inyong reflection log, kompletuhin ang mga sumusunod. Isulat ang inyong pagninilay sa EPP notebook. Para sa inyong pagsusulit, basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat sapat lang kung ito ay tama o mali. Ang animal production ay isang gawain na maaaring mapagkakakitaan ng pamilya. Ang pag-aalaga ng kambing ay halimbawa ng small ruminant animals. Ang pag-aalaga ng baboy ang nag-iisang alagang hayop para sa livestock. Ang dumi ng mga poultry animals ay maaaring gawing pataba sa ating mga halaman. Hindi nakakalibang ang pag-aalaga ng hayop dahil ito ay nangangailangan ng mahabang oras ng pag-aalaga. Narito ang mga tamang kasagutan. Tama. Pangalawang bilang tama. Pangatlo mali. Pang-apat ay tama. At panglima ay mali.